balita, unang batch ng mga Pilipinong nasagip sa Myanmar matapos mabiktima ng human trafficking, nakauwi na ng Pilipinas sa tulong ng pamahalaan. Ang mga biktima pinagtrabaho umano sa mga scam hub na sangkot sa iba't ibang uri ng panloloko. Si JM Pineda sa sentro ng balita. Desente at maayos na hanap buhay ang hanap ni alias Ben, kaya siya nakipagsapalaran sa labas ng bansa. Pero ang pangarap, naging bangungot nang mapunta siya sa isang scam hub sa Myanmar. Kwento niya, nalinya siya sa love scam ng halos 4 na buwan. Ang work namin is magpapanggap kami na rich guy o rich women, and then kukunin mo yung trust ng client. Pag nakuha mo na yung trust ng client, pipilitin mo sila mag-invest sa platform niya. Sa Telegram umano nakilala ni Ben ang recruiter na nag-asikaso ng kanyang mga papeles papunta sa ibang bansa. Naikayat siya sa magandang alok ng kanyang recruiter na scammer pala. Mahirap talaga dun eh. Papangakuan nila kayo ng mataas na sahod, tapos pagdating nyo dun, hindi naman mauubos din sahod nyo, kakapay nila. Pag di kayo naka-reach ng quota, ibibilad nila kayo sa araw. Tapos may mga times na wala kayong morning break. Almost 17 hours kami nagtatrabaho dun eh. Tapad kami sa work. Kabilang 7 sa unang batch ng mga Pinoy na napauwi ng pamahalaan kaninang umaga. Biktima sila ng human trafficking sa mga scam hubs na nag-ooperate sa Myanmar. Ayon sa Department of Foreign Affairs, iba't ibang panloloko ang ginagawa ng mga scam hubs na ito, gaya na lamang ng love scam at cryptocurrency scam. Iba't iba rin umano ang mga lahing na biktima ng mga scam hubs na ito, kaya isa rin yan sa naging hamon sa pamahalaan. Yun ang number 1 challenge sa maraming iba eh. At hindi lahat sabay-sabay pwedeng tumuloy kasi ilog lang yun eh. Tapos hindi mapoprocess agad ng Thailand. Isa pa, malayo ang Mae Sot sa Bangkok. Yung Mae Sot, yung border town ng Thailand, is about 8-hour drive to Bangkok. Tiniyak naman ng Department of Migrant Workers ang tulong na nakahanda para sa mga umuwing mga Pinoy. Usually, social media po yan. May matatanggap kayo sa FB, sa Messenger. Pagkatapos, pagka pinatulan mo yan, so may makakausap ka, hindi naman sasabihin sa iyo ang tunay na pangalan, tapos mag-meet kayo sa isang lugar, yun na, iaayos na nila yung mga dokumento mo para ikaw ay bumiyahe. Doon sa backdoor, hindi ka naman dadaan sa regular eh. Hindi ka dadaan dito sa Bureau of Immigration. Dadaan ka doon sa Zamboanga or sa Palawan, tapos sasakay ka ng barko, maglalakad ka na ilang araw. Napakatagal ng biyahe, no? Yung pa lang, alam mo na eh. May paalala naman ang ahensya para hindi mabiktima ng mga illegal recruiter. Sila po itatanggap ng financial assistance, no? Meron nakahandang 50,000 sa DMW at 10,000 mula sa OWA, no? Maliban doon, yung legal assistance na napaka-importante ibibigay po natin. May reintegration program din tayo na kung talagang hahanap sila ng matinong trabaho una dito sa ating bansa, pwede natin silang i-refer, no? Yung gusto mag-upskill, andyan po ang TESDAT. Samantala, inaasahan naman na nasa 176 pang Pinoy ang nakatakdang i-repatriate mula Myanmar sa mga susunod na araw. JM Pineda, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.